siya, excited na po, ayan, napaka-excited na po nilang makilala yung ating speaker. So ayan, gusto kong makitang naga-heart yung speaker for tonight. Para maipakilala ko na po siya, grabe yan, napaka-excited na ng mga mentor natin. So ayan po, nakikita ko na. So ayan, ipakilala ko na sa inyo ang ating speaker for tonight. Please welcome po natin ang virtual palakpakan or pa-heart-heart naman po dyan. Isa po siyang pharmacist employee. Grabe. Team Impar, Angels of Hope, and isa rin po siyang Give Me 5 Achiever. Please welcome po natin si Mentor Donna Grace Ignacio Carriazo. Mentor, the floor is yours. Ayan, amazing morning everyone. Napakagaling naman si Thank you Mentor Ederlina, buhay na buhay. Kailangan kong tapatan ang iyong pagiging alive na alive. Buhay na buhay. Napakagaling ng ating host tonight, no? Thank you Mentor Ederlina. So ayan, amazing morning po sa ating lahat. Kumusta? Kumusta po? I hope everyone is doing well. Huwag po kayong mananawa sa aking mukha, no? Kasi sa mga naka-attend po ng Thursday natin sa EA, ako po yung host. Nung Saturday sa Prestige Empire, ako din yung speaker. Wag po kayong magsasawa sa aking mukha. Ayan. So please continue to share the link mga mens kasi para marami pa rin pong makahabol. No? Sayang din po kasi maganda po yung ating topic tonight. So hindi ko na po patatagalin. No? I'll share my screen. Ayan. Kita na po ba mga mens? Ay, hindi pa. Hindi ko pa napindot yung share. Ayan. Kita na po? Yung PowerPoint na po nakikita? Ayan. Sige. Sige. Okay, dagdagan ko lang po yung yung sinabi ni Mentor Ederlina. So, let me introduce first myself before I go to the topic. So sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, I am Donna Grace Carriazo. You may call me Mentor Donna. Donna na lang po. So I'm a pharmacist and an employee for almost 20 years na. Ayan, tagal nang nagtatrabaho. So I'm a housewife and I have 2 kids. So makikita niyo po dyan sa picture sa left side, yung picture ng family ko. So my family is actually my deepest why kung bakit ko ginagawa ang business ng I Am Worldwide. Nag-start po ako last year as product user and siguro yung isang mali ko, no, hindi ko po muna inintindi yung business side. Nung nag-start ako, product user muna. As a pharmacist po kasi hindi po ako mahilig sa gamot. Medyo weird ba sa iba? Pero actually maraming pharmacists ang hindi mahilig sa gamot. Yun po yung katotohanan. Pero hindi ko po sinasabi na huwag kayong gumamit ng gamot ha. Huwag uminom ng gamot. Case to case po yan. So kasi minsan yung iba, simpleng ubo, sipon, nag-a-antibiotic na. Hindi po magandang practice yun. Ayun. So, kasi sa totoo lang po ang body natin may kakayanan naman siyang labanan yung mga sakit, lalo na yung mga simple mga sakit na yan, mga simpleng ubo, simpleng sipon. Pahinga lang o kaya mag-barley ka. Ayan. Pero yung mga sakit na sabi na natin need talaga ng mga gamot. Of course, still best pa rin if you consult a doctor. So kung may napanood ako na video ni Doc Atoy, kung kilala niyo po siya, no? I'm not sure if napapanood niyo po siya. Doc Atoy is a naturopathic doctor. So naniniwala siya sa mga herbal supplement. And isa sa mga in-advise niya sa video niya is pwedeng isabay yung mga herbal supplements pag nagagamot. Kasi herbal supplements help our body to boost our immune system. Kaya nga tinawag na supplement. To supplement what is lacking in our body. Ayan. So, to continue lang, no? Bilang isang magulang, syempre, ayaw po nating maging sakitin, no? Hindi na po tayo pabata. And of course, gusto ko bilang isang magulang, masubaybayan ko yung mga anak ko hanggang sila'y lumaki and makasama sila hanggang maabot nila yung mga pangarap nila sa buhay. Sa ngayon po, wala po akong maintenance. Thank you, Lord. Wala po akong maintenance. Kasi 'di ba ngayon pabata ng pabata ang mga namamatay. Nakakalungkot lang.
no? Yung huli si CJ De Silva, I'm not sure kung nabalitaan niyo 'yon. So kaway-kaway sa mga batang 90s. Siya po yung nasa commercial no'n, yung Promil Gifted Child. So at the age of 36, she passed away last week. Napakabata, 36 years old. Ang bata pa niya. So alam mo, a reminder again na health is really wealth. Ayan. So to continue again yung experience ko sa barley as I am worldwide. Nung nakita ko yung barley last year, na-introduce mo to sa akin, no? Nung na-try ko siya, na-feel ko agad yung effect niya sa aking katawan, yung magandang effect niya. So hindi ko na po pinahirapan yung nag-invite sa akin. Nagpa-member po ako agad. At under po ako sa Team Empire Angels Hope. So shout out po sa aking mentor, angel mentor, Mentor Rowella Cabusca. Ayan, nandiyan po si si Mentor Rowella. Siya po ang nakapag-introduce sa akin sa I Am Worldwide. Siya ang founder ng Team Empire Angels Hope. So aside po sa aking work, no, side hustle ko pang ang I Am Worldwide. And after ilang months of doing I Am, I can say na worth it. Worth it po ang mag-join dito. Not only sa health, pero kasama na rin ang wealth. Kasi dagdag siya sa source of income ko. So ano nga po ba ang topic natin today? Ayan. Ang ipe-present ko po today is about YouTube dreams. Yan po ang ating pag-uusapan tonight. Okay? Sige. Please continue to share pa rin mga men. So nadagdagan na ba tayo? Check ko lang 19 million. Sana madagdagan pa rin tayo. No? Kasi sayang naman. Sige. Okay. Unang tanong, sino po dito ang may mga pangarap? May pangarap sa buhay. Paki-type nga po I am kung may pangarap ka. Ayan. Si Mentor Chris, Mentor Francia, Mentor Maddie. Yan, alit ng ano ko sa cellphone, nag-check kung sino nagta-type. Ayan. Ayan. So, lahat naman tayo, no? May mga pangarap sa buhay. Sa mga hindi po nag-type, sana pagkatapos magkaroon ka ng pangarap. Joke. alam ko yung iba siguro nasa work po na hindi makapag-type. Okay lang po yan, naintindihan ko po. Ayun. So, I believe naman, no, kaya po tayo nag-join dito sa I Am kasi meron tayong pangarap sa buhay na gustong makuha or ma-achieve. Correct? Ayan. So, isa sa pwedeng mga pangarap natin ay good health, sa wealth or savings. Gusto nyo mag-travel sa iba-ibang lugar, sa ibang bansa. Magkaroon ng mga malapalasyong bahay, no? Ang daming mga bahay, oh. Pipili ka na lang, ang lalaki. Magarang kotse, or anything na gusto nating marating o ma-achieve sa buhay. Yung iba nga dyan gusto makatulong sa mga orphanage, may mga ganon, magkaroon ng foundation, ganyan. May mga iba-iba tayong pangarap. So maliit man yan o malaki, i-push natin yan mga mens. Kasi may mga yep po ba tayong naka-join ngayon? Meron po ba? Wala. Pero for sure sa team natin may mga yep po tayo. May mga yep nga tayo, no? I believe yung mga yep natin kahit bata pa, marami na rin mga pangarap sa buhay kaya nag-join sa I Am. Ayan. Ang nakakatuwa dito yung mga dreams na nakita niyo, marami na ang nakaka-achieve sa I Am. Because of doing I Am, because of doing I Am, na-achieve na nila tong mga to. Mentor Shirley Sibulan, 'di ba? May McLaren, may magarang bahay, nakakapag-travel abroad. I believe hindi rin siya sakitin kasi pag nakikita natin siya buhay na buhay, no? Laging alive na alive. And of course, savings. Meron na siya nito. Ini-enjoy na nila yan, yung mga top mentors natin, yung mga ganyang mga na-achieve sa life, ini-enjoy na nila yan. Nasa stage na sila ng passive income. Pero ang sisipag pa rin nila mag-join sa mga trainings gaya nito. So mga mens, kapik lang, mga mens, mararating din natin yung mga narating nila. So paano ba natin ito makukuha? I know gas-gas na to sa iba, pero kailangan pa rin talaga nating ma-refresh para ma-fire up or ma-remind tayo kung ano ba talaga ang mga dapat nating gawin para ma-achieve natin yung mga pangarap or dreams natin.
Ayan. So, sabi dito, you. No? You, ikaw, oo, ikaw, tayo, tayong lahat. When you start your business, you need to have the following. GLLA o good learning, listening, and lecturing attitude. You have to have the right attitude. The yes mentor attitude, the right mindset, right skills. And of course, you have to master the business. So isa-isahin po natin yan, no, sa mga susunod na slides. First is the right attitude. Ayan. Ano ba yung tamang attitude pagdating sa business? Una, dapat daw mabait. May nakita na ba kayong negosyante? Sorry. May negosyante na bang naging successful kasi laging masungit? Meron na ba? Tingin ko wala. Means kung hindi ka mabait, sinasabi ko sa'yo, hindi ka makakabenta. Kaya magpakabait ka. Alam mo, ang isipin ng binebentahan mo, kung ngayon, kung lagi ka masungit, magiging mabait ka lang kung kailan ka nagbebenta. Sasabihin niya, mabait lang yan kasi may kailangan. 'Di ba? Sa work ko, no, bilang pharmacist, ang dami ko pong nakilalang sales rep or med rep. Napakababait. Kasi dapat number one talaga to na maging quality mo as a businessman, businesswoman. Kasi kakausap ka ng maraming tao. Hindi pwedeng kakausap ka, masungit ka. Hindi pwede yun. So be good. Kung hindi ka pa mabait, mens, magpakabait ka na. Ayan. Next, it's the way you look at things. Pag nakikita mo ba yung sarili mo sa salamin, anong nakikita mo? Maganda ba? O pogi? O pangit? Hopefully, no, lahat gustong makita ang sarili sa salamin na maganda. So, ganyan din sa business natin. You have to look at your business na napakaganda ng business mo. Dapat naniniwala ka sa business mo. Kasi yung business mo, nakakatulong sa pamilya mo financially, sa health mo, tsaka ng mga mahal mo sa buhay. And of course, nakakatulong ka din ng ibang tao. Kasi remember, our business is a helping business. Correct? Next, kung paano ka mag-react sa mga nangyayari. Sino dito ang balat sibuyas? Meron ba? Pagkatapos mo mag-talk, magpuyat, mag-travel ng pagkalayo-layo, gumastos ka't lahat, tapos hindi nag-pay in. Anong magiging reaction mo? Iiyak? Mabibwisit? Dapat ang mindset, next. Next, ang daming milyon-milyon ang tao sa mundo. Bilyon. Bilyon nga ang tao sa buong mundo. Dapat maging ano ka, positive mindset yun. Mababanggit natin yan mamaya. Kasi isipin mo na lang siguro at least nakapasyal ako. Kunwari from Manila ka, pumunta ka ng Ilocos para lang mag-talk pero walang nag-pay in. Pero at least nakapasyal ka. Look on the positive side. Or sabihin mo at least nakapag-practice ako. Napag-practicean mo yung tao. 'Di ba? Pinag-practicean mo siya. So dapat positive pa rin tayo. Next is be humble. Parang sa una lang din to maging mabait, be humble. Huwag yung nakabili ka ng sasakyan, mayabang ka na. Naging top mentor ka, hindi ka na ma-reach. Mataas na yung tingin mo sa sarili mo. Huwag po ganun mga mens. Always remember to keep your feet on the ground. Remember sa Matthew 23, verse 12, kung sino man nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Kaya mga mens, always be humble. Next, a gratitude attitude or be grateful always. So ano naman to? Tandaan niyo yung sagot ni Catriona Gray nung nanalo sa Miss Universe. Sinigit ko talaga Miss Universe. May mga nakakaalala po ba? Sabi niya, I quote, sige, sinerch ko to baka magkamali lang. Sabi niya, I work a lot in the slums of Tondo, Manila. And the life there is very poor and very sad. And I have always thought myself to look for the beauty in it. To look in the beauty in the faces of the children and to be grateful. And I will bring this aspect as a Miss Universe to see situations with a silver lining.
And I thank you. Charot. Joke lang po. So ano pong ibig sabihin nun? As a distributor, we should have this attitude. Now we still believe or hope that there is something good to be found in every bad situation. Hindi pwedeng, ay wala pa rin akong DR, suko na ako. Suko agad. Pwede mo naman isipin na at least may 50% discount ako kasi member na ako ni IM. Continue pa rin ako. Bibili pa rin ako 3 boxes a month or 6 boxes a month. Or kahit walang kang DR, di ba? Malay mo yung 6 boxes mo na na-purchase mo, may kapalit na 3 million sa October. Di ba? Paano kung ikaw yun, isa ka doon sa Project 001? Be grateful always. Kasi kailangan natin yan mga mens. Maging grateful. Always. Next is the yes mentor attitude. Always say yes mentor every time na may sasabihin ng mentor mo sa'yo. Sabi ni Mentor Chris last week daw na ikaw ang susunod. Mentor daw na ikaw ang susunod. Yes, mentor. Di pwedeng no. Di ba? Sabi ng mentor mo, ikaw mag-host. Yes, mentor. Di ba, Mentor Ederlina? Yes, agad si Mentor Ederlina. Sabi niya, mag-present ka. Ito na, nagpe-present na mentor. Mentor Chris. Ayan. So, always say yes, mentor. Bakit? Kasi walang sasabihin sa'yo ang mentor mo na hindi makakabuti sa'yo at sa business mo. Pag sinabi niya mag-join ka ng training, yes, mentor. Alam nyo yung mga pag-join ng mga trainings, hindi natin namamalayan na ma-master na natin yung business. Kaka-join. Tsaka it develops our skills and knowledge no, sa ating business. Para kahit sino makausap natin, alam natin yung sasagot natin. Di ba minsan yung mga sample ng mga mentor sa training, yun yung naalala natin pag may mga nagtanong sa atin about the business. Kunwari, nagkamali si mentor ganito. Kasi tapos nagkataon tanong ng bagong ano mo, recruit. Nung in-invite mo, paano pag ganitong nangyari sa akin pag ganyan? Sabi mo, ay napagdaanan na ni mentor, ni top mentor ganito. Asan siya ngayon? Top mentor siya. Diba? Join ka lang ng join. Madami kang makukuha. Madami kang matututunan sa mga trainings. Obey and listen. Sunod lang ng sunod sa ating mentor. Makinig. Alam niyo kung bakit pinagdaanan na rin nila yan. Yung mga tinuturo nila sa inyo, mga pinagdaanan nila yan. Dinaanan nila yan, kaya naabot nila yung mga, kung naabot na nila kung asan man sila ngayon. Next is the right mindset. So ano naman daw to, mentor? Ayan. Ito yung mga dapat nating gawin. First, be a mover. And a mover after joining. Dun sa IDP training natin, if you can remember, our goal is to be a mover. Bakit? Kasi it will activate the other ways of earning. Di ba pag hindi ka pa mover, konti lang, hindi lahat. Di ba? Di mo ma-enjoy lahat ng mga ways of earning. Next is rank up or cash upgrade. Lagi po nating tatandaan, the higher the package, the higher the income. The higher the package, the higher the income. Paulit-ulit yan, pero yun po yung katotohanan. Kung kinukulit ka ng mentor mo, mag-upgrade ka na. Huwag kang maiinis kasi para sa'yo din naman yun. And then after that, hit Sapphire rank. Sino gusto umakyat sa stage para sa awarding? Gusto nyo din ba umakyat? I-hit na natin ang Sapphire kasi bukod sa awards, mapapansin nyo yung income mo tumataas din. Sumasabay yan. Remember, tumataas din yung ceiling na pwede nating kitain pag nag-upgrade tayo or nag-rank up tayo. Next, be aggressive in learning and doing the business. Pag negosyante ka, ano dapat ang mindset? Di ba minsan sa traditional business, hindi pa nagsisimula ang negosyo. Nasa planning stage pa lang, kinukumpute na nila kung kailan mo makukuha ang ROI. Dapat ganun din tayo sa ating business. Aralin mo agad ang business. Minsan nga bago pa mag-join, nakalatag na agad kung ano yung mga plano mo, ano na yung mga dapat mong gawin. Kasi di ba bago ka naman mag-join, may IBP.
Minsan nga sinishare na sa'yo yung IDP. Pero yun, 'di ba, nasi-share na yung IPP. So, mapapaisip ka na, "Ano ba yung mga dapat kong gawin para makuha ko 'to?" May mga na-present na sa'yo yung mga ways of earning, eh. 'Di ba? Ayan. Eh, kung mapapansin niyo, ang daming trainings mga mens, join lang po ng join kasi mas naiintindihan natin ating business the more na, the more na sinisipagan natin kasi nga nakikita natin yung advantage, eh, kaka-join ng training. Kasi nakikita mo na kung ano magiging resulta. From the speakers na napanood mo, napakinggan mo, yun yung nakikita mo din para sa sarili mo. Sabi ko nga kanina pagka-join mo dapat mover ka agad. And of course, sense of ownership. May kusa. Dapat may kusa ka. Huwag mong iasa sa mentor mo yung mga gagawin mo. Yes, pwedeng magtanong sa angel mentor, pwede. Pero mens, marami din siyang downlines. Baka mamaya 1 year ka na, lahat ng kilos mo tinatanong mo pa rin sa mentor mo. Huwag po gano'n. Attend ka lang ng trainings, matututunan mo lahat ng dapat mong matutunan. Ayan. So dito ang sabi dito, a bad attitude is like a flat tire. You can't go anywhere until you change it. So alam niyo totoo po ito. May nakita na ba kayong nagda-drive na flat ang gulong? Yes, meron ba? Mapa-bike o mapakotse man to? Wala, di po ba? Kasi kung meron man, anong nangyayari? Mabagal ang takbo. Sobrang bagal. Kasi flat. Pinaaabot sa kasa. O kaya naman masisirang mags mo niyan. Tapos in the end, mas mapapagastos ka pa. So kung masama ang ugali mo, di uusad ang negosyo. Sinabi ko nga kanina, no, kung hindi ka mabait, may mamabentahan ka kaya? Wala. So again, remember, attitude is everything. Ano pa dito? Bad attitude may also ruin your team. If you're building a team at masama ang ugali, sorry, magbago ka na, mes. Actually, kahit saan man yan, pag may, di ba, kahit saan yan, pag may teacher ka na masungit, gaganahan ka bang pumasok sa klase niya? Di ba hindi? Pag ang boss mo o sa work masungit, ano na-feel mo? Monday pa lang ayaw mo na pumasok. Tapos inaabangan mo na ang Friday. Tama? Sino pong ganon? Pag ang asawa mo masungit, inaaway mo. Charot. Pinatulan nila. So, I mean, always put yourself on other shoes. Kung ayaw mong masungitan, huwag kang maging masungit. Ayusin mo din ang ugali. Kasi life is 10% of what happens to you and 90% of how you react to it. Remember, yung nabanggit ko ulit kanina, you have to have the grateful attitude. Kunwari, pinagsabihan ka ng mentor mo, may kunorek sa'yo, for example, sige, simplihan lang natin, no, yung example natin. After mo mag-present, sinabihan ka ng mentor mo, baguhin mo yung ganito. Mas maganda na, pag nagsasalita ka, dapat ganito. Dalawa lang pwede magiging reaction mo dyan. Either mawawalan ka ng gana mag-present, or mas pagbubutihin mo pa sa susunod. Susundin mo yung advice niya, tapos you will aim on how to be better. So, mens, san ka doon? Yung ayaw na mag-present o yung mag-i-aim na maging better speaker? I hope lahat sa number 2. Ayan. Next is learn. Ayan. In order for you to learn, you must have an empty cup. You must have an empty cup. So sabi dito, it requires GLLA. Good learning, listening, and lecturing attitude. Huwag kang acne. So, di ba, ayaw natin ng acne. Alam ko na yan. Paano ka matututo if lagi mo sinasabi na alam ko na yan? Pag may ganitong attitude ka, you're blocking the learnings. Remember, iba-iba ang speaker natin. Iba-iba din ang experience ng mga speaker. So, pwedeng yung na-share ng isa, hindi pareho sa i-share ng ibang speaker. Malay mo dun sa pang 10 na speaker na mapapakinggan mo,
kahit same topic pa yan, yun pala yung mararanasan mo or may experience mo sa journey sa IAM. Sa journey mo sa IAM. So, again, join lang ng join sa mga training, makinig, i-absorb mo ang learnings. Huwag kang for the attendance lang. Naka-join pero hindi pala nakikinig. Alam niyo kung nagjo-join kayo tapos naka-online lang kayo, kunwari kasi nandyan sa Angel Mentor. Kunwari, ay, nandyan si Father Prestige. Ay, nandyan si Mother Empress. Masabi lang na present kayo. Ayan. So, sinong nawalan pag ganon ang mindset? Kayo, di ba? Naubos yung battery ng laptop or cellphone nyo. Nasayang nyo yung learnings. Tsaka, alam nyo, totoo ito, kaka-join nyo ng training, di nyo namamalayan, gumagaling ka na din mag-explain. Pag may nagtanong sa'yo. Nagiging tsaka ayan, ako nung una yung unang topic ko, sobrang kabado kaya sobrang kabado ako. Iba talaga yung kaba ko. Parang mula sa simula hanggang dulo, kinakabahan talaga ako. Kulang na lang atakihin ako sa puso. Pero ngayon, I believe, no? Mentor, my angel mentor, Rowell. At I believe nag-improve na ako. Kaka-join ng trainings. No? Kaya uulitin ko, you have to have this attitude. Good learning, listening, and lecturing attitude. Next. Yan. Empty cup. Kung galing ka na sa ibang networking company, kalimutan mo na yung proseso ng pinanggalingan mo. Remember, sa compensation plan pa lang, ibang-iba yung sa atin. 'Di ba? Tayo nga yung champion of compensation plan. Yung mga taong nakasama mo doon, iba din ang ugali. 'Di ba? Start with a clean sheet of paper. Kasi malilito ka lang sa notes mo kung nandun pa yung notes sa dati mong company. Empty your cup. Pag di mo ginawa yan, for sure ang mindset mo, acne. Alam ko na yan. Hindi na ako magjo-join sa training. Alam ko na yan. Naranasan ko na yan sa dating work ko. Alam ko na yan. Hindi pwede. Pag ganyan ka, hindi mo ma-absorb lahat ng tinuturo sa'yo. Sayang naman. It also doesn't matter kung ano ang age o profession ng upline mo. Remember, maraming yep ang humahataw. Kahit napakabata pa, car achiever, nahihit ang mga incentives ng company. Same with profession. Pumasok kang negosyante sa IAM, anong business? Kunwari, galing ka sa business na clothing line. Ngayon pumasok ka sa IAM. Ang angel mentor mo, yep, hindi pa tapos sa college, nag-aaral pa. Anong mindset mo dapat? Dahil ba yep siya, hindi ka makikinig? No. Dapat excited ka lagi. Excited ka kung anong matututunan mo sa yep. Paano nga ba siya naging top yep? Gawin mo siya as inspiration. Hindi yung mas magaling pa ako or mas matanda ako sa'yo na mindset. Very wrong. Very wrong po yun. Ayan. Ay, sumobra. Ayan. Next is GLLA. Yung nabanggit ko kanina, good learning, listening, and lecturing attitude. Ang mindset natin dapat laging positive and coachable tayo. Sorry, medyo paulit-ulit, pero ito talaga. Ito talaga yung kailangan nating itatak sa utak natin, no? Paulit-ulit. Dapat laging positive mindset. Kasi mas natatandaan natin siya kahit paulit-ulit. Nagiging normal na natin siya. Ano ba? Minsan nagiging normal na pag nag-usap kayo, yan na lang, yan yung pinag-usapan, parang, wala lang, parang chika-chika na lang ganun. Yan. Sino dito yung mga nag-follow ng mga vloggers? Di ba may kanya-kanya silang topic? Yung iba about food or cooking, yung iba travel, yung iba plants. Nung pandemic, nauso yung mga plantita, mga vlogs. Yung iba about faith, o yung iba naman kung ano-ano lang, for the views. Tapos diba laging dumadaan sa newsfeed natin kung pag naka-follow tayo sa kanila. Ang effect nun dahil paulit-ulit, nagkakaroon to ng impact sa mindset natin. Kunwari, dahil puro cooking yung napapanood natin, na-encourage tayo magluto.
And then if puro positive mindset naman, nagiging positive tayo sa buhay. So dapat ganito din tayo mga mens. We have to have the right mindset. We have to have the right attitude. If i-follow natin yung mga top mentors, tingnan nyo lahat, lalabas sa newsfeed mo mga achievements nila. Tapos tayo naman na laging nakakabasa, na-fire up tayo. Na-fire up tayo sa mga achievements nila. Mas na-encourage tayo na pagbutihin pa yung ating negosyo. If nag-join ka sa business at dati kang manager, adjust ka. Start ka sa simula. Kung clothing business ka dati, adjust ka sa style ng food supplement business. Adjust ka sa networking business. And hindi rin pwede na laging andyan ang mentor mo. Kasi, I mean, hindi pwedeng laging nandyan si mentor mo, kaya ka nag-join ng trainings. Mag-join ka kahit wala si mentor. Join lang ng join. Okay? Next, networking skills. Ayan. So these are the networking skills. So you have to learn the business fast. Learn to encode. Manual or yung 4 basic skills, inviting, set appointment, tee up, closing. Ayan. Present business, Facebook marketing. Start lang po. Present business, Facebook marketing, start small groups. Pag bago ka, unahin mo lahat ng mga skills na to. Kasi napaka-importante. Baka mamaya naka-10 DR ka na, si Mens pa rin ang nag-i-encode para sa'yo. O encoding lang po yun. Wag pong ganon. Tapos yung iba dito, join ng trainings. Nadi-discuss po itong mga to, yung mga topic na to. Yung pag-tee up, yung pag-present. And pwede ka ring turuan ng mentor mo. O kaya, join sa trainings, online to. Or sa YouTube. Marami po to sa YouTube. Alam niyo po, pag ina-assign ako mag-present, YouTube po yung doon po ako inuulit ko lang po yung topic sa YouTube. Minsan habang naghuhugas ng plato, ayan. Habang naghuhugas, nakikinig ako. Ganun po. Maximize your time. Naka-play lang siya sa tabi ko. Ayan. Next is the mastery. Mastery of the business. Ayan. Sorry, ayan na naman. Always attend mentors business presentations to learn how to present. Ayan ulit. Sorry po, ulit-ulit talaga. Okay? Di ba pag may mga bagong skills tayo na gustong matutunan, ganoon naman talaga, no? Ulit-ulitin mo lang. Sino dito yung mga nagda-drive na ng sasakyan? Di ba nung bago ka, hindi ka naman magaling agad? Nung una, hirap ka pang tumansya sa sasakyan mo. Sa sasakyan mo, no? Lalo na pag nagpa-park, paatras, mga malilit na kanto. Di ba? Pero mga after 10 to 20 tries, siguro expert ka na. I mean, kaya mo na. Nandito ba si Mentor Brian? Ayan, na siya, far north. Manila to far north. Ayan, nakapag-solo na siya, Mentor Brian. Sabi ni Mentor Chris nung nandito si Mentor Chris, hindi pa siya, pasahero pa lang siya. Pero, tignan nyo naman, umabot na siya ng ilang kilometro ba yon? Nasa north, nag-solo na si Mentor Brian. Sige. So, ganito din sa business natin, paano ba natin mamamaster yung business natin? Attend IBP or IDPP, trainings, mapa-online, sa head office, YouTube, mamiso or shadowing. Pag may mga nakita kang top mentors or any mentors na matagal na sa business, na successful meaning may narating na, mamiso ka. Hingi ka ng advice. Kahit 5 minutes yan. Ano ba yung ginawa niya? Paano niya narating kung nasaan siya ngayon? Ngayon. Ayan, attend mentoring session and participate in team activities. So, ganito, yung mga trainings, join mga mens. Attend lang attend. For sure, marami tayong matututunan in every activities or mga sessions na ganito. Kahit nga yung mga event, yung mga awarding, nakaka-fire up yan.
Lalo na nung sinabi na may raffle na naman. Diyos ko, gusto kong bumili ng anim-anim. Makasama lang sa 001. 3 billion. Ba naman ang kapal eh. Next. Ayan, ito na. Ito ulit. I do it, you watch. You do it, I watch. And then you do it with someone else. Di ba lahat po tayo dumaan sa ganito? Pagbago tayo, yung angel mentor natin ang gagawa. I do it, you watch. Yan ang sabi ng angel mentor. Si mentor muna mag-IPP, siya muna mag-present. Ito yung panahon kung saan pinapakita ni mentor kung paano dapat mag-present. Tapos tayo, observe lang. And of course, learn paano niya ginagawa. Tapos if merong hindi clear, tanungin natin si mentor. Clarify natin. Mentor, ano nga ba ulit yung ganito? Next, sabi ni mentor, I do it, I watch you. Ayan, parang thesis lang. Mag-present ka na, sabi ni angel mentor. Ako manunood naman sa'yo. Ito yung part na mapapractice mo na yung pagpipresent. Kasi mens, hindi ka matututo kung hindi mo susubukan. Diba? Ulit-ulitin mo lang. Ito yung part na nabibuild mo na yung confidence mo. Lumalakas na yung loob mo para mag-present. Paano mabibuild yung confidence? Paulit-ulit lang. Ulit-ulit lang. Sarah G. Ayan. Next, do it with someone else. Siyempre, kailangan natin magsunog. Kailangan din natin maging independent. Kasi mens, hindi lang ikaw ang downline ng angel mentor mo. Hindi ka matututo kung lagi mo siyang kasama. So parang bata lang yan na bago matutong maglakad. Huwag kang matakot madapa, magkamali. Kasi dyan ka matututo. Next, teach what you've learned. Ayan. Teach what you've learned. So, mens, wag madamot. Remember, networking tayo. Anong meron sa network? Magkaroon ka ng downlines. Tandaan natin na nasa helping business tayo. Pag tinulungan mo yung downline mo, it will return to you 1,000-fold. Maging mentor ka. Huwag sa tawag lang dahil ba sinawag kang mentor, mentor ka na. Hindi. Mararamdaman mo na totoong mentor ka kapag nagtuturo ka na. Tama? You have to empower others. You have to teach, motivate, encourage. Ayan, yan daw ang qualities ng isang mentor. Ang sarap kaya sa feeling, no? Pag may naturuan ka tapos makikita mo, ang layo na narating. May mga awards na. May mga achievements na. Parang feeling mo na kapag patapos ka ng pag-aaral, may anak ka na nakapagtapos ng pag-aaral. Ganon yung feeling. So kung wala ka pang ganong feeling, simulan mo na. Gawin mo na sa downlines. Ito na. Sige. Ito napakagandang nito. Very common pero totoo to, no? Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man how to fish and you feed him for a lifetime. So anong difference ng first and second sentence? Di ba yung una short term? Providing someone a fish represents giving immediate assistance or short-term solution. Pero usually ito, pag yung mga short-term solution, hindi nasusolve yung root cause. Kunwari, simplihan lang natin. Wala kang makain ngayong araw, binigyan ka ng kapitbahay mo ng pagkain. Short term. Solve agad yung food for the day. Yung second line, teach a man how to fish and you feed him for a lifetime. Ano ibig sabihin nun? Long-term solution daw. So this represents imparting knowledge or skills that will enable them to be self-sufficient. With this, matututo siya kung paano na kumita. Eh kung bibigyan ka ng pagkain araw-araw, tingin mo mapupush ka na maghanap ng trabaho? Hindi. Hihingi na lang ako ng hihingi. Matutulog na lang ako, manonood na lang ng YouTube. Magfi-Facebook na lang, 'di ba? Sa business natin, mag-aral ka kung paano kumita, hindi aasa ka lang ng aasa. Kailangan mo maging independent. Kasi
Kahit bali-baliktaran mo man ang mundo, negosyo mo 'to. So, negosyo mo 'to, eh. So, ikaw kung upline ka, guide mo si downline. For few weeks to months, remember few weeks to few months. After that, sabak mo na para maging independent. Pag downline ka, hayaan mong bitawan ka ng mentor mo after few months of mentoring. Nandiyan pa rin naman si mentor mo to guide, pero hindi dapat gaya nung una or nung bago ka na laging konting kibot, mentor, paano yung ganito? Hindi pwedeng ganon. Kasi marami din siyang downlines, hindi lang ikaw. Next, duplicate. So, ito yung na-explain ko na kanina. Duplicate. Ayan, yung I do, I watch. Ayan. Okay na rin yan. Monkey si monkey do. Ano daw to? Monkey, kasi alam, di ba, ang monkeys are known for mimicry. Mahilig silang manggaya, gaya ng gaya. Gaya-gaya. Putumaya, gano'n. Parang bata ba na, di ba yung mga bata, ang gagaling na manggaya sa mga napapanood nila. Pansin nyo ba yung mga bata ngayon, mga Inglesero na? Kahit anong estado yan, dati, ang mga nag-i-English lang, yung mga first class. Mga first class. Dati mga nakakaangat lang ang umi-English. Ngayon, basta nakanood ng YouTube, nakanood ng Peppa Pig, British accent na. Mommy, British accent na sila. So, kakanood yung Peppa Pig eh. So, ganyan din sa business natin. Kung anong nakikita ng downline mo, ganun din ang ginagawa. So, hindi ko sinasabing lahat kasi, pero majority. Majority yan. Kasi kung tamad or hindi nagjo-join ng training, hindi na rin siya magjo-join. Kasi sabi niya, wala naman si mentor ko eh. Wala naman angel mentor ko. Hindi na ako mag-join. Parang ganun lang yun. Ginagaya ka nila. Though hindi naman lahat. Meron pa rin naman yung mga, alam mo na medyo, alam mo yun, mature na may mga pangarap talaga sa buhay. Yung mga independent, mag-join pa rin yan. Kasi hindi nakasalalay sa mentor niya yung business niya. Pero paano kung hindi ganyan ang mindset ng downline mo? Pare-pareho kayo. Paano kayo dadami? No? So, kung anong pinapakita mo sa downline mo, isipin mo, yun din yung future ng business mo. Okay? Ito, duplicate. Ay, sumobra. Ito, duplicate. Duplicate the attitude, the skills, and mentality. Lahat ng magaganda. I-duplicate natin. Duplicate lang ng duplicate. I-duplicate natin yung mga nagawa ng mga top mentors. Duplicate natin yung mga may results na. For sure, pag na-duplicate natin yan, I am next na. Masasabi mo, I am next. We are next. Mararating din natin kung ano yung narating ng mga top mentors. Ay, sumobra ulit. Sorry. Ayan. True leaders don't create followers. They create more leaders. And a leader is the way who knows the way, goes the way, and shows the way. Mga men, practice what you preach. Be a role model. Hindi pwedeng sabi ka ng sabi na mag-join sa training pero di ka nila nakikita sa training. Magsabi ka na maging mabait pero napakasungit mo. Hindi po pwede yon. Sinasabihan mo nang mag-rank up ang downline mo pero hanggang ngayon nakaka-upper ka pa rin. Paano siya mag-rank up? Mens, mauna ka. Paano siya susunod? Remember, monkey see, monkey do. Hindi pwedeng alam mo lang yung business, dapat ina-apply mo din yung alam mo. And of course, pinapakita mo with your actions. Believe me, if you follow this, magiging smooth ang business mo. Magkakaroon ka ng katulong no, in shaping or molding other leaders. Hindi pwedeng ikaw lahat. Imagine, si top mentor Shirley May, mahigit 1,000 na yung nasa ilalim niya. If hindi siya nakapag-build ng leaders at siya lahat nagtitrain, aba, imagine yung pagod niya. Baka hanggang ngayon wala pang 1,000 yun. Baka wala pang 500. Kung siya lahat ang magtitrain doon. Kaya very, very important, no? Create leaders. Create more leaders.
Ayan, delegate means to mentor. Ayan, you have to trust your downlines. Hindi porket bago siya or ilang buwan pa lang, wag pagdududahan mo na, no? Paano siya matututo kung unang-una pa lang pinagdudahan mo na? Again, teach. Teach application part. Diba? Yung I do, you watch, you do, I watch, and of course, don't rob his chance to be a leader. Hindi pwedeng maging Jollibee. Ano, bida-bida, gano'n. Hindi pwedeng ikaw lang ang bida-bida. Dapat lahat kayo bida. Gusto mo ba nasa iyo lang yung spotlight? Huwag gano'n. Lahat tayo dapat may kanya-kanyang spotlight. You have to share the light, no? Dapat maging happy tayo lahat. Para lahat aangat. Yun. Next, multiply. If i-apply mo lahat ng mga nabanggit kanina, for sure you will multiply. Hindi kayo madi-divide or subtract. Add and multiply lang. No? So ito yung event ng Wolves. 2020 pa pala to. Ayan, ang dami ng under ng Team Wolves. Naku, sana next time, no? Father Prestige, Team Prestige, may ganun din tayo. In time, no? In time. Darating din tayo dyan. Ayun, for sure darating din tayo dyan. Tapos sa Paris gaganapin. Gusto ko yan, Paris. Ayan. So, ayan, no? Nakaka-inspire. Pero after ilang years, ang dami na nilang downlines. So, we are next. Tayo din, aabutin tayo sa ganyan. Sundan lang natin yung mga dinaanan nila. Ayan. And of course, one of our main goals is to grow our network. Remember, nasa network marketing po tayo. We need to grow and have a big network to ensure na magpo-prosper yung business natin. Ayan. Ayan, medyo malapit na tayo. Kung may malaking pangarap ka, lakihan mo din yung dito, big income. Lakihan mong income mo. Ano yung mga dapat mong gawin? Ayan, start inside. Ano ba talaga gusto mo? Ano yung pangarap mo? Kausapin mo yung sarili mo. No? Ano ba talagang gusto mo sa buhay? After that, take courage. Isipin mo yung deepest why mo. Bakit mo nga ba ito ginagawa? Para ba sa pamilya mo? O para lang sa sarili mo? No? O para sa mga downlines mo? I'm sure after mo ma-realize, ano ba yung deepest why mo? Mapupush ka. Kahit mahiyaan ka, magta-transform ka. And of course, this involves effort. Then remember, in achieving your dreams, this will also include mistakes. Normal yan. Sa mga pagkakamali, doon ka matututo at tatatag. Di mo namamalayan, you're already building a character. And sa huli, you will realize, achievable pala yung mga pangarap mo. Na nung una medyo, kaya ba to? Pero achievable pala. You have to know the process lang. So, ito yung mga income ng Titans Distributors. Sorry, 2020 pa to, no? Pero kung titignan nyo, 2020 pa siya, no? So, imagine magkano kaya yan ngayon? Times 10? Times 20? Imagine nung 2020, ilan lang sila. Pero ngayong 2024, ay nako. Bahay at lupa na yung sampan nila. Hindi natin alam, no? Mga top mentors. Of course, alam niyo na may mga kinikita na ng mga top mentors na si Mentor Shirley Sibulan. Umaabot na ng 8 million, 7 million. 'Di ba? Ayan. So, yan lang naman yung kinikita nila. So, tayo ganyan din in the future, no? Just believe, aabutin tayo dyan. Ayan. Ay, sumobra. You can point a finger, but remember, there's 3 pointing back. Pasubok ng mga mens. 'Di ba? Pag nagto ka, bumabalik sa'yo yung 3 daliri.
So, wag daw manunuro, baka manuno. Joke. Wag manunuro. Ano lang to, this reminds us about self-awareness. Before ka mag-critic sa iba, check mo muna yung sarili mo. Sa business na ginagawa natin, kung hindi ka naging successful, wag mong ituturo ang mentor mo. Wag mong isisisi sa kanya. Remember, negosyo mo to. Kasi nakasalalay sa'yo ang result mo. Si mentor, i-guide ka lang, pero yung actions nakasalalay sa'yo. Ikaw ang gagawa. Ikaw ang kikilos. Tutulungan ka lang niya. No? Ayan. Never point a finger. Kasi tatlo ang babalik sa'yo. Ayan. Sabi dito, the goal isn't about the money. The goal is living the way I want to. Ano ibig sabihin nito? Pera-pera lang ba? Kaya natin gusto yumaman? Di ba yung iba, siguro may nasabi na dito, puro ka pera, lagi na lang pera yung pinopost mo. Alam ko may mga naka-experience na ng ganun. Meron namang iba, nagpo-post ng posting not to brag but to inspire. May mga ganun din. Hashtag, ganun. Familiar ba to sa Facebook? Di ba di naman talaga to about pera-pera? We just want to prioritize our personal fulfillment and happiness through financial wealth. Means we need to be reminded, no, pag financially stable na tayo, the true goal is to live a life that reflects one's values. Wag wag po tayong makakalimot, no, na magpasalamat sa taas. Kasi di natin makukuha to kung di dahil din naman sa kanya. Always be grateful. Shucks, malapit na ako matapos. Ayan, getting a mentor is the shortcut to success. Naniniwala po ba ang lahat dito? Parang coach lang to, no, pag sumasali tayo sa mga contest. 'Di ba sa basketball, sa PBA for example, 'di ba ang ginagawa nila, kumukuha sila ng yung mga team ng best coach kasi gusto nilang mag-champion. Pero sino ba 'tong mga coach na 'to? Ito yung mga may experience na. Ito yung mga magagaling na sa larangan ng basketball, marami ng pinagdaanan. And pareho lang to sa business na ginagawa natin, no? Having a mentor can accelerate your path to achieving your goals. Bakit? Dinaanan nila yung mga pagdadaanan natin. Marami na silang na-experience. Either good or bad, napagdaanan nila yan. By having a mentor, this will allow you to learn from their success and mistakes. Of course, their guidance will help you to stay focused, motivated, and to ensure na ma-achieve mo yung success na gusto mo. Yung mentor mo, tutulungan ka para ma-develop yung skills mo dito sa negosyo natin. Pero, mga mens, no? Pag tinuruan tayo, i-absorb natin, apply natin. Kaya my dear mentors, lalo na kung bago ka, dumikit ka sa mentor mo, i-close mo siya. Dikit ka lang ng dikit. Makinig ka and i-apply mo yung mga advice niya. For sure, mas mabilis mo makakamit yung success na gusto mo. Ayan. I think last na to. Ayan. So, yun lang po mga mentors, no? Thank you everyone, no, for listening. Sana may na-impart po akong knowledge sa inyo sa training na to. And again, this is Donna Grace Carriazo, an agent of hope, and I am worldwide. Thank you.